Uy, uy, uy! Some cute child-friendly anime na for sure may enjoy ng buong family. Tignan nyo naman kung gaano ka-cute tong little octopus na to. Ang cute, di ba? Kung itatabi nga to sa mga classic kids anime, kita nyo naman, belong na belong siya. So let me watch this first and then balikan ko kayo. A few moments later. Minu, what's up? Ang sarap maging masaya kung pwede nga lang lahat tayo palaging masaya, like wala naman ata sigurong tao na purposely gustong maging malungkot unless na-stuck sila sa mid-2000s kung saan cool pa maging emo. Kaya feeling ko kung may lugar na puro saya lang, walang problema o stress, baka nagkandara pa na tayong lahat pumunta doon. But unfortunately, the world is cruel and unfair. Minsan masaya, madalas papang-ape, masakit at malungkot. Ganyan ang mundo para kay Shizuka, ang female MC sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito, ang anime na Taco Piece Original Sin. For me, itong pinakainabangan kong anime sa lineup ng Summer 2025. For starters, unlike other anime na pinapalabas sa Japanese TV broadcast, itong Taco Piece Original Sin ay isang ONA or Original Net Animation, kung saan directly sa internet o streaming platform lang to mapapanood, which makes sense naman kasi kung familiar na kayo dito o nabasa nyo na to sa manga, alam nyo nang hindi to pang TV. Also, another factor din na maiksi lang ang source material nito para maging isang full-fledged series. In fact, 6 episodes lang ang anime nito. 6 episodes lang pero enough para ma-scar kayo for 6 months. Anyway, disclaimer na rin, medyo dark tong anime na to, so kung medyo madali kayong matrigger sa mga theme na may kinalaman sa bullying, self-exit, child trauma, domestic abuse, I suggest wag nyo na panoorin to. Pero kung game kayo sa ganitong theme, edi game. Tungkol ito sa isang alien na napadpad sa planet Earth na si In-An Kafu. Galing siya sa planet Happy, kung saan nakilala niya ang batang babae na si Shizuka. Dahil walang idea si In-An Kafu sa mga pinagdaanan ni Shizuka, pero before that, para hindi na rin tayo mahirapan pare-pareho kasi kahit si Shizuka nahihirapan sa pangalan nitong pugitang to, pinangalanan siya ni Shizuka bilang Taco P kasi Taco means octopus, then yung P naman is galing sa talking pattern ni Taco P kung saan madalas may P sa dulo ng sentence niya. Sobrang cheerful and optimistic si Taco P and gusto niya makapag-spread ng saya sa ibang tao. And ang way niya para gawin yon is maglabas ng mala Doraemon gadgets para makapagpasaya. As I mentioned, masyadong marami ng pinagdaanan at gumugulo sa isip ni Shizuka para ma-enjoy pa yung mga ganon. Pero dahil sobrang inosente si Taco P, ang gusto niya makita lang si Shizuka na maging masaya, despite ng mga hardship nito. Sobrang wholesome, di ba? Well, ito ang mga gadget na pinakita at pinagamit niya kay Shizuka. Overall, for me na matagal lang gusto basahin yung manga nito, sobrang na-surprise ako na nagkaroon ito ng anime adaptation. Me, as a seinen manga enjoyer, alam ko na kilala to sa dark theme nito, kaya if fan ka rin ng mga ganitong genre, isa to sa pinakamasasuggest ko. Adults na tayo. Di na tayo magkakaroon ng trauma sa... So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Anong naramdaman nyo after nyo panoorin tong anime na to? Comment down below. With that, well, yun lang.